na nangyari lang ito. Isang bagay na hindi dapat tumagas. Isang bagay na maaaring puksain ang pinakapundasyon ng pangingibabaw ng EV sa magdamag. Walang press conference, walang flashy reveal. Isang tahimik na demonstrasyon sa likod ng mga saradong pinto sa Tochigi, Japan. Isang solong prototype. Walang full electric drivetrain. Walang plug-in charging. Walang range anxiety. Isang self-generating hybrid system lang. At sa loob ng 48 oras, nagsimula na ang shockwave. 17 billion sa halaga ng stock ng EV. Nawala. Natigilan si Tesla. Bumulusok si Rivian. Naging pula ang Panasonic. Dahil hindi lang bagong makina ang inilantad di umano ng CEO ng Honda. Ito ay isang direktang banta sa lahat ng ginawa ng electric revolution. Walang supercharger. Walang dependency sa grid infrastructure. Walang rare earth metals. Isang magaan at high-efficiency hybrid unit lang na nagcha-charge sa sarili habang nagmamaneho ito. Walang limitation sa saklaw. Walang lithium mine. Walang overloaded na power grid. Isang closed-loop system lang na nagre-rewrite sa bawat panuntunan. Inilarawan ng mga mapagkukunan sa loob ng silid ang sandaling iyon bilang surreal. Isang executive ang nakatayo sa nakatulala na katahimikan. Isa pang sinira ang mga dekada ng protocol at pumalakpak sa loob ng 6 na minutong diretso. At para sa mga sikat na stoic boardroom ng Japan, hindi iyon kaguluhan. Iyon ay isang seismic event. Dahil kung totoo ang teknolohiyang ito, sinasabi ng mga maagang pagtagas. Kung gayon ang hinaharap ay hindi pag-ari ng mga baterya. Ito ay kabilang sa hybrid autonomy. Kaya bago ito ilibing, bago mag-agawan ang mga taga-lobby na isara ito, pindutin ang like button, subscribe, at manatili sa amin. Dahil ang iyong maririnig ay maaaring simula ng katapusan para sa mga dekuryenteng sasakyan. Kalimutan ang lahat ng naisip mong alam mo tungkol sa mga hybrid. Hindi ito Insight 2.0. Gumamit ang kotseng iyon ng dalawahang motor, maliit na baterya, at pangunahing regenerative braking. Ito ay mahusay. Ngunit limitado ng hindi napapanahong arkitektura. Ang bagong makina na ito ay hindi iyon. Ito ay self-charging hybrid combustion. Naisip ng Honda kung paano lumikha ng closed-loop hybrid engine na bumubuo ng sarili nitong electric power sa pamamagitan ng high-efficiency combustion nang hindi na kailangang magsaksak. Ang resulta? Isang umuungal. High-performance na drivetrain na naghahatid ng pinahabang hanay, instant torque, at walang dependency sa mga istasyon ng pagsingil. Ngunit narito ang tunay na radikal na bahagi. Ang makina ay hindi umaasa sa panlabas na pag-charge. Tinatanggal ito gamit ang proprietary multi-phase energy converter at a dual-mode thermal electric feedback system. Ginagawa ng sasakyan ang sobrang init ng engine at kinetic energy sa magagamit na electrical current sa real time. Tama, habang nagmamaneho, ginagatungan mo ito ng karaniwang gasolina at ang hybrid system ay nagre-recycle at nagpapalakas ng enerhiya na karaniwang mawawala sa init at alitan. Gaano ito kahusay? Humigit kumulang 10 litro bawat 100 kilometro. Na may tulong ng kuryente sa pagputol ng paso ng gasolina ng higit sa 40%. Walang range anxiety. Walang overloaded power grids. Walang dependency sa lithium. Puro mechanical electrical synergy lang. At sinabi ng Honda na gumagana ito sa matinding klima mula sa mga desert highway hanggang sa sub-zero na mga kalsada sa bundok. Hindi na kailangan ng mga fast charger o mga smart home unit. Maari mong, ayon sa teorya, patakbuhin ito sa mga kontinente nang hindi tumitigil sa pag-plug-in. Kaya bakit hanggang ngayon ay hindi pa namin naririnig ang tungkol dito? Dahil hindi na bago ang makinang ito. Sa katunayan, sinimulan ng Honda ang pagtatayo nito 7 taon na ang nakakaraan sa ilalim ng isang top-secret na programa na tinatawag na Project HX Prime. Na-spark ang ideya noong 2008 nang lumipat ang focus ng mundo sa mga lithium-ion EV. Ang Honda ay isa ng pioneer sa mga hybrid system, ngunit nakita nila ang isang bagay na hindi nakuha ng iba. Ang darating na infrastruktura ay sumakal ng buong electrification. Kaya nagsimula silang magtrabaho ng tahimik sa isang next-gen hybrid na platform, isa na hindi umaasa sa mga supercharger, pagmimina o dayuhang supply chain. Noong 2012, ay Project HX Prime
ay may mga gumaganang prototype. Ngunit bigla itong nawala. Walang press release, walang libing, walang tagas, katahimikan lang. Sinasabi ng mga tagaloob na hindi technical na kabiguan ang pumatay dito. Ito ay pressure. Mula sa mga higanting langis, EV lobbyist at maging ang mga karibal na automaker ay lubos na namuhunan sa teknolohiya ng baterya. Ang mga startup ng EV ay nakakakuha ng momentum. At ang isang hybrid na pambihirang tagumpay na tulad nito ay nagbabanta sa napakaraming mga kontrata ng supply at mga regulation deal. Kaya ipinagpaliban ito ng Honda. Ang mga inhinyero ay muling itinalaga. Marami sa mas kasiyasyang proyekto sa Clarity Fuel Cell sa politika. Ang mga hydrogen fuel cell ay nakita bilang mas ligtas, mas madaling pamahalaan, mas madaling i-regulate, mas madaling kontrolin. Ngunit nagbago ang mundo. Pagsapit ng 2024, ang mga headline ay napuno ng mga sunog sa baterya ng EV. Ang mga power grid ay buckle sa ilalim ng demand ang pagsingil. Ang mga iskandalo sa pagmimina ng lithium ay sumiklab sa buong Africa at South America. At biglang nakita ng board ng Honda ang isang bagay na hindi nila nakita sa loob ng isang dekada. Isang pagkakataon. Ang Project HX Prime ay muling binuhay noong unang bahagi ng 2025. At sa pagkakataong ipos ito, hindi na sila nagsimula sa simula. Hinukay nila ang mga prototype. 3 sasakyan na nakalock sa isang vault na kinokontrol ng temperatura sa Tochigi Prefecture. Na-update gamit ang mga modernong sangkap. Ang bagong testbed ay napunta sa kalsada sa loob ng 5 buwan. At ang naihatid nito ay nabigla maging ang mga inhinyero na nagtayo nito. Bumibilis ang sasakyan mula 0 hanggang 16 sa loob ng 3 segundo. Mas mabilis kaysa sa Civic e-Chev at kapantay ng maraming EV. Ang pinakamataas na bilis nito ay 180 km/h na walang torque drop sa paakyat na pag-akyat. Episyente ng gasolina, isang napakalakas na 760 km sa isang tangke, na walang panlabas na charging, walang plug-in port, at walang grid dependency. At ang proseso ng refueling, walang high voltage charger, walang range calculator, isang mabilis na paghinto ng bomba sa ilalim ng 3 minuto. Hindi tulad ng mga EV, hindi mo kailangang maghintay ng ilang oras para sa recharge. Walang pagkabalisa sa saklaw. Walang pagkasira ng baterya sa paglipas ng panahon. Ang mas nakakagulat, ang pagpapanatili ay mas simple kaysa sa isang makina ng gasolina. Sinasabi ng mga inhinyero ng Honda na ang mga rate ng pagkasira at pagkasira ay 42% na mas mababa kaysa sa maihahambing na mga makina ng pagkasunog. Bakit? Dahil ang hybrid na makina ay nagpapatakbo ng mas malamig, mas malinis, at nagbabagong buhay sa pamamagitan ng mga sistema ng panloob na feedback na nakatutok sa katumpakan. Walang tuloy-tuloy na malalim na pagbibisikleta, walang lithium stress fractures, walang pag-asa sa sobrang dalisay na mga chemical ng baterya. Ang nagsimula bilang isang inilibing na proyekto sa agham mula noong 2000s ay maaaring ang pinakamalaking existential na banta na naranasan ng industriya ng EV. At ang susunod na mangyayari ay maaaring magpadala ng mga shockwave sa bawat carmaker, bawat minero, bawat startup ng baterya sa Earth. Dahil sa sandaling ito ay tumama sa mass production, nagbabago ang lahat. At sa sandaling ito, sinimulan na ng Honda ang panloob na pagsubok sa maraming mga variant na handa sa production. Walang nakahanda para sa pagyanig na ipinadala ng Honda sa mundo ng electric vehicle. Hindi kahit Tesla. Dahil kung totoo ang nasa makinang ito, ang buong EV supply chain, ang lifeline ng isang industriya na nagkakahalaga ng mahigit 1 trillion ay tinamaan lang ng isang tahimik, hindi nakikitang tsunami. Sa loob ng Giga Nevada ng Tesla, tahimik na pumasok ang takot. Module sound battery, na dating nakita bilang core ng napapanatiling transportasyon, ay biglang luma na, lithium, hindi na critical, cobalt at nickel. Walang kaugnayan. Iyon 4 bilyong Panasonic na planta ng baterya sa Kansas, isang ticking time bomb ng stranded capital. Ang mga executive moves mula sa Lucid, Rivian, at maging ang mga legacy ni Titan tulad ng G ay iniulat na ipinatawag sa mga closed-door na pagpupulong wala pang 24 na oras pagkatapos ng pagtagas ng prototype. Ang mga bulong ay pareho sa bawat boardroom.
Kung totoo itong hybrid na makina, tapos na tayo. Ito ay hindi lamang katong si materials. Iyon ay ang infrastruktura. Libu-libong istasyon ng pagsingil sa buong USN. Ang buong network ng supercharger ang naging hindi kailangan. Ang mga startup na nagre-recycle na nagtaya ng kanilang mga kinabukasan sa mga patay na lithium cell ay naglalaslas na ng mga tauhan. Nakita nila ang nakasulat sa dingding. Hindi mo nire-recycle ang hindi mo ginagamit. At nang magsimulang maunawaan ng industriya ang teknolohikal na lindol, nagsimulang dumaloy ang mga numero. Hindi ito ilang sci-fi prototype na nangangailangan ng mga rare earth na elemento at graphene na baterya. Ang kabuuang halaga ng makina, 1,320. Mas mababa sa isang katlo ang halaga ng isang karaniwang EV drivetrain. Walang napakalaking baterya pack. Walang high-voltage inverters. Isang compact IC hybrid combo lang. Isang ultra-efficient regenerative core at isang supercapacitor system na kasing laki ng isang lunchbox. Ang gastos sa pagpapatakbo, isang nakakagulat na 0.8 sentimo bawat milya. Hindi yan typo. Ihambing iyon sa 2 cents kada milya para sa karamihan ng mga EV na mas mura kaysa sa gas. At naging nuclear ang ekonomiya. Kahit na ang pagsasaalang-alang sa buong produksyon ng sasakyan at pag-sourcing ng enerhiya, ang panghabambuhay na emisyon ng hybrid-powered na kotse na ito ay 78% na mas mababa kaysa sa pinakaberdeng Tesla, kabilang ang pagmamanupaktura. At pagkatapos ay dumating ang kicker, break-even point. 1. 4 na taon. Ganyan kabilis mabawi ng isang karaniwang user ang buong premium sa pamamagitan ng pagtitipid sa gasolina. Pagkatapos nito, halos libreng transportasyon nang walang katiyakan. Kaya anong uri ng mahika ang inilibing sa loob ng bagay na ito? Sa kaibuturan nito ay isang bagay na minsang tinawag ng mga inhinyero na imposible, isang thermal regenerative piezoelectric drive. Gamit ang high-frequency mechanical vibrations at exhaust heat recapture. Patuloy itong bumubuo at nag-iimbak ng enerhiya habang umaandar ang sasakyan. Walang plug-in, walang panlabas na input, hindi nakaimbak, hindi grid-fed. Hindi vulnerable sa mga outage. Ang combustion engine ay tumatakbo sa pinakamataas na kahusayan. Habang ang system ay nag-ani ng paggalaw, init at presyon upang pakainin ang isang siksik na hanay ng supercapacitor na nagpapatatag ng kasalukuyang at nagpapagana sa lahat ng onboard system. Malamig na simula, na-verify sa minus 22 degrees Celsius. Ibig sabihin, gumagana ito sa taglamig. Mga emission, lab verify. Bakas na singaw, malapit sa zero na CO2 na output. Wunin yung pag-aksaya ng baterya. Mainit lang na hangin at kaunting singaw mula sa tailpipe sa malamig na umaga. Yun lang. At marahil ang pinaka-critical, walang plug, walang charger, walang dependency sa lithium. Ang makina abarayom bumubuo, nag-iimbak at nagre-recycle ng kapangyarihan habang ito ay nagmamaneho. Tulad ng isang portable energy loop na ginagawang propulsion ang mismong paggalaw. Kaya bakit hindi nagsasaya ang mundo? Dahil ang ilang napakakapangyarihang tao ay galit na galit. Sa loob ng 48 oras pagkatapos ng pagtagas, ang mga regulator ng European Union ay naiulat na naglabas ng isang panloob na direktiba upang suriin ang lahat ng mga pamantayan sa kahusayan ng hybrid at mga pag-uuri ng sintetikong pagkasunog. Pagsasalin, humanap ng paraan para siraan ito. Ang mga taga-lobby ng langis sa Texas na nabulag sa isang pambihirang tagumpay na hindi nagsasangkot ng pagbabarena, mga pipeline o infrastruktura ng kuryente, ay tinawag ang anunsyo na isang PR stunt. Kahit na pribado silang nagsimulang mag-lobby para sa mga proteksyon sa emergency na buwis sa gasolina. Isang senador ng US ang umano'y nag-draft ng panukalang batas na nagmumungkahi ng thermal energy output tax para sa non-standard vehicular propulsion, isang buwis sa engine efficiency. Hindi mo ito mabubuo. Sa China, sinimulan ng mga dibisyong R at D ng sasakyan ang mga naka-archive na Clarity Hybrid Blueprint mula sa mga database ng universidad. Nagsimula na ang reverse engineering. Ang Ministry of Economy ng Japan ay iniulat na binigyan ng babala na ang intelektual na pagnanakaw ay hindi maiiwasan ngayon. Habang kumalat ang balita, gumawa si Tesla ng isang nakakagulat na hakbang. Sinuspind ang lahat ng mga pag-upgrade sa Cybertruck drivetrain. Walang ibinigay na opisyal na dahilan.
Ngunit sinasabi ng mga tagaloob na ito ay dahil gusto mismo ni Musk na maunawaan ang hybrid system bago gumawa sa isa pang yugto ng electric innovation. Dahil kung totoo man ang 60% nito, binabago nito ang lahat. Ang Honda ay hindi lamang nagbabanta sa EV market. Ito ay nagbabanta sa geopolitical na pundasyon ng ekonomiya ng enerhiya. Walang lithium, walang rare earth, walang grid dependence, high-efficiency closed-loop hybrid power lang. Ang isang parirala ay sapat na upang magdulot ng gulat sa mga industriya, kontinente at ideolohiya. Dahil hindi ito sentralisado, hindi ito maaring monopolyo. Hindi ito maaabala ng pagkawala ng kuryente o mga bottleneck ng pandaigdigang pagmimina. At kapag ginawa ng teknolohiya ang independenteng propulsion na pinagmumulan ng gasolina ng hinaharap, hindi mo lang ginugulo ang enerhiya, isinulat mo muli ang sibilisasyon. At ang tunay na laban, nagsisimula pa lang yan. Ang unang nasawi, pera. Ang lindol sa pananalapi ay hindi huminto sa Silicon Valley. Ilang oras lamang matapos mabunyag ang sikreto ng Honda, ang mga pamilihan ng langis ay dumugo ang halaga. Ang Saudi Aramco, ang koronang hiyas ng pangingibabaw ng petrolyo, ay nawalan ng nakakagulat na 41 billion sa market capitalization sa isang araw ng kalakalan. Hindi yan sasaw. Iyan ay isang rupture sa buong mundo. Ang trillion-dollar na sovereign wealth fund ng Norway ay huminto sa mga agresibong pamumuhunan sa pagmimina ng lithium. Sa loob ng maraming taon, itinalaga nila ang EVs upang maging hinaharap. Magdamag. Pumutok ang kanilang bolang kristal. Nagsimula silang mag-unload ng mga bahagi sa mga startup ng lithium bago pa maiikot ng media ang kwento. Samantala, ang India, tahimik ngunit sadyang ay nagsimulang magpahiwatig ng interest na maging isang hybrid engine manufacturing hub sa 2026. Ang mga leaked meeting memo ay nagmumungkahi na ang mga matataas na opisyal ay nakipagpulong sa Honda's Asia-Pacific Division halos 40 oras pagkatapos ng pagtagas. Na tumitingin sa rural fuel optimization at military adaptation sa Himalayas. Ang Japanese yen, na matagal nang nabugbog ng inflation, ay muling nabuhay. Ang stock ng Honda ay sumabog ng 4% sa isang session na panggangalakal, ang pinakamalaking pakinabang sa isang araw sa modernong kasaysayan ng kumpanya. And sa isang twist na walang pagtataya ng analyst, pumasok ang Russia sa chat. Ang mga tagaloob ng Kremlin ay di umano'y nagliliwanag ng isang fast-track na programa upang iakma ang makina para magamit sa mga tangke, logistics truck, at meron sa mga submarine drone prototype. Ngunit tulad ng pag-aagawan ng mundo upang mahuli, mas maraming mga sekreto ang tumagas. At sa pagkakataong ito, hindi ito galing sa Honda. Noong unang bahagi ng Hunyo, ang mga anonymous na inhinyero na napabalitang bahagi ng isang natanggal na subcontractor team ay nagpost ng buong schematics ng thermal regenerative hybrid capacitor array sa isang whistleblower forum. Sa loob ng ilang oras, ang mga dokumento ay na-download ng mahigit 4 na milyong beses. Kinumpirma ng tanggapan ng patent ng Japan na ang teknolohiya ay nairehistro ng panandalian noong 2023 at pagkatapos ay misteryosong binawi. Lumaki ang hinala na ang Honda ay pinilit na tumahimik hanggang ngayon. Ang mga panloob na memo mula sa mga division ng pananaliksik sa Tochigi at Hamamatsu ay nagsiwalat ng isang bagay na mas mapanggahas. Nag-deploy na ang Honda ng 10 test fleets sa 3 kontinente sa ilalim ng mga dummy na kumpanya. Isang prototype ang nasubok sa bukid sa kanayunan ng Kenya. Maputik na kalsada, matinding init, pagbabago ng elevation. Ang resulta, 0 pagkasira ng pagganap. Sa katunayan, kinumpirma ng mga bagong ulat sa lab na kahit sa mga selyadong kapaligiran tulad ng mga tunnel or underground na garage, nanatiling hindi nakakalason ang mga emission ng hybrid system. Bakas lamang ang singaw at init na ulap, walang CO2, walang nitrogen oxides, walang soot. Kahit na mga natitirang hydrocarbon, napakalinis nun. Nagulat ang mga lab tester na malapit sa zero emissions. Walang maaamoy, walang makikita. Ngunit hindi lahat ng bagay ay perpekto. At noon ang mga pulang bandila ay nagsisimulang tumulo sa sistema. Thermal efficiency. Hindi tubig. Ngayon ang bagong langis.
Ang mga rehiyon na nakikipaglaban na sa kakulangan ng enerhiya tulad ng California o mga bahagi ng Sub-Saharan Africa ay maaaring harapin ang mga bagong geopolitical dilemmas. Nagbabala ang mga eksperto na ang nais-alokal na pangangailangan para sa napakahusay na mga gatong at materyales ay maaaring lumampas sa mga supply chain na hindi binuo para sa ganitong uri ng distributed energy independence. Papasok tayo sa hindi pa natukoy na teritoryo kung saan maaring mag-away ang mga bansa hindi sa mga power grid kundi sa kung sino ang kumokontrol sa susunod na henerasyong infrastruktura ng drivetrain. Hindi lang yan. Ang core system ng engine ay nangangailangan ng corrosion-resistant alloys at custom na piezoelectric na materyales. Nagtataas ng mga paunang gastos sa pagmamanupaktura ng tinatayang 15%. Iyang ilang mga metal na ginamit ay hindi bihira. Ngunit ang mga ito ay angkop na lugar at ang pandaigdigang supply chain ay hindi pa handa. Ang mga ahensya ng seguro ay iniulat na nalilito. Simasabi ng isang source na hindi maaaring ikategorya ng mga underwriter ang makina sa ilalim ng mga klase ng EV. ICE o hybrid. Ito ay isang regulatory no man's land. Ang mga pamahalaang munisipyo ay maaari pang magsimulang limitahan ang mga kredito sa pamamahagi ng gasolina o magpataw ng mga threshold ng thermal efficiency upang maiwasan ang destabilizing na kasalukuyang infrastruktura ng transit. At kung mangyari iyon, anong mga upgrade sa infrastruktura ng EV, charger, substation, backup ng baterya ay maaaring permanenteng ihinto. Bakit bumuo para sa isang powertrain na kaka-leapfrogged sa pamamagitan ng hybrid resonance at heat reclamation? Hindi pa tapos ang bagyo. Sa totoo lang, nagsisimula pa lang. Inaasahan na ganap na maisa publiko ng Honda ang hybrid engine sa susunod na Tokyo Auto Show. Hindi bilang isang konsepto, ngunit may mga full-scale na timeline ng produksyon. Maaaring lumabas muna sa Asia at Middle East ang mga paunang modelo ng paglulunsad, kung saan nahuli ang pag-aampon ng EV dahil sa mga issue sa infrastruktura. Ngayon, ang pagkaantala na iyon ay mukhang makahulang. At ano ang tungkol kay Elon Musk? Sa ngayon, katahimikan. Walang tweet, walang meme, walang press conference. Ang taong nagkomento sa bawat kaganapan sa mundo, mula sa Dogecoin hanggang sa malalim na pagsasabuatan ng estado, ay hindi nagsabi ng isang salita tungkol sa makina na maaring maging lipas na ang buong misyon ng Tesla. Sinasabi ng mga tagaloob na ang mga upgrade sa produksyon ng Cybertruck ay tahimik na na-freeze habang nakabinbin ang pagsusuri. Ngunit ang ibang mga automaker ay hindi naghihintay. Ang mga pagtagas mula sa Detroit at Seoul ay nagmumungkahi na ang mga pang-emerhensyang pagpupulong ay isinasagawa na, kung saan ang ilang kumpanya ay humihiling ng mga bailout ng gobyerno para lamang mag-pivot patungo sa next-gen hybrid propulsion. Tulad ng para sa Honda, hindi sila bumabagal. Tahimik na isinumite ang isang roadmap sa Japanese Ministry of Economy noong nakaraang linggo. Ang target? 1 milyong hybrid engine bawat taon sa 2027. Hindi lang ito ang katapusan ng electric gaya ng alam natin. Ito ang pindutan ng pag-reset para sa buong pandaigdigang industriya ng sasakyan. Mula sa Detroit hanggang Dubai, mula sa pag-charge ng mga cable hanggang sa mga mina ng cobalt, lahat ay nakabitin na ngayon sa pamamagitan ng isang thread. Ang revolution ay hindi ipalalabas sa television. Ito ay ipapakawala sa pagpihit ng isang susi at ugong ng isang regenerative hybrid engine. Kung simula pa lang ito, hindi mo gugustuhing palampasin ang susunod na mangyayari. Kaya pindutin ang subscribe at manatiling nangunguna sa Shockwave.